Ako, Tito OG, nag-sorry din ako sa nanay. Ah, talaga? Bakit na-offend mo siya? Hindi ko alam, Tito OG, kung na-offend ko siya. O bakit? Eh, basta nilang niya ako pinasok sa kwarto. Sabi niya, Hoy, Diyosa! Nakita ko na naman ang mga post mo. Tigilan mo na ganyan kakapilter mo sa mukha mo. Baka magulat yung mga tao pag nakita ka sa personal. Filter ka ng filter, hindi mo na ikinaganda. Si Mother. Oo nga. Kaya nag-sorry na lamang ako sa inay. Kaya sabi ko sa inay, Inay, sorry na. Eh, wala naman ako magagawa kung dugo mo ang nananalaytay sa akin. Offended ka po ito. Pero dito, OG, malungkot din talaga ako. Bakit? Eh, syempre may naalaala din ako dyan sa mga napahamak na yan. Ganyan nangyari sa akin, kaya binirek ako ng boyfriend ko. Dahil? Eh, sabi niya sa akin, pinahamak ko daw siya. Sabi ko, saan? Ba't kita pinahamak? Tapos sabi niya, eh di ka pinadrawing ko sa'yo yung project ko. Ayun, na-very good ako ni ma'am. Ang ganda daw. Kaya ang score ko, perfect, 100. Ba't nagagalit pa sa'yo? Kaya nga sabi ko, eh bakit nagagalit ka? Ano pinahama ko sa iyo eh? Nakakuha ka nga ng 100, ang taas ng grades mo. Ang sagot niya, ayun na nga ang problema. Dahil ako ang naka-perfect score, ako ang ilalaban ni ma'am sa on-the-spot inter-school poster-making contest. Paano? Ayun, nagalit pa lalo sa akin. Sa sobrang galit, pinirek tuloy ako. Ayun. Ginalingan mo naman kasi, Diyosa. Eh, syempre artist ako. Medyo nag-aaral ako sa kanya para matuwa siya sa akin. Nagpa-impress ka. Oo, inapahama ko lalo siya. Ayun. Eh, ikaw naman kasi, Diyosa, ginalingan mo naman masyado pala. Eh, kasi nga ako ay fine art. Anong fine arts ka? Nakakurso ka. Ano ba? Ano ba dapat? Fine arts graduate. Basta magaling ako mag-drawing. Ewan ko sa'yo. Nakakalo. Naku, may naalaala ako. Ano yun? Eh, dati ang inay, hindi mahagilap ang tatay. Hindi makita ko nasaan. Kung baga nasa sugala, nasa inuman, o baka nasa babae niya. Kaya inutusan ako. Sabi sa akin, Diyosa, tawagan mo muna nga ang iyong ama. Pauwiin mo na. Eh, di tinawagan ko ang tatay. Dahil ako. Ibinaba ko na. Tapos sabi ng inay, bakit may binaba? Ano sabi? Sabi ko, inay, naku po, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo eh. Babae ang sumagot eh. Oh my God. Mukhang matopobre pa at saka nag-English speaking. Ano sabi ng babae? Ano sabi ng kirida niya? Ang sabi you have zero balance in your account. Hindi naman yung babae ng tatay ko ka. Hindi ko, pinasampal ako ng ina. Ay, syempre. Dapat ka tinadyakan ka pa sa mukha. Binaba ako na. Mukhang matupobre yung babae na lalait pa. Anong ginawa mo? Ayun, nagpapasaluto ko para makausap siya ng mga tagal-tagal. Ang tagal na pala nilang tatay siguro. Sa'yo, Diyos ko po. Buti pa nga si Vice madaling kausap. Samantala yung boyfriend ko, Diyos ko, ang hirap kausap noon. Bakit? Eh, sinabi ko sa kanya, sabi ko, love. Sabi niya, bakit? I love you. Sabi naman niya, I love you too. Tapos sabi ko naman sa kanya, mahal, paano kung sawa ka na? Sabi niya sa akin, di tutuklawin kita. Sana ispitan mo na yan. Apaka-corny ang jowa mo. Kaya nahuhula niya ako sa kanya eh. Sabi ko naman kung sawa na sa akin. Hindi ko naman sinabing ahas siya. Sabi tutuklawin niya daw ako. Ay, naku, Diyosa. Naghahanap na nga ako yung mayamang kausap. Ayaw ko lang na mahirap kausap. Baka merong mayamang kausap na boyfriend dyan. Naku, Tito OG, ako naman. Diyos ko na nagluto ako. Nung napagalitan na ako ng boyfriend ko. Bakit? Eh, tumawag sa akin na parating daw siya sa trabaho. Ipagluto ko daw siya ng ulam. Sabi ko naman, anong gusto mong ulam? Ang sagot niya, it's up to you. Kaya naman nilutuan ko siya. Kaya pagdating niya sa bahay, Diyos ko,
nagulat. Okay. Galit na galit sa akin. Okay. Nagtaka siya, bakit yun lang daw ang mga nakahain? Ang linaw-linaw naman ang usapan namin. Ang sabi ko, anong gusto niyang ulam? Tama. Ang sabi niya, ketchup tuyo. Ayan, ketchup tuyo. Tama naman ako, Tito OG. Malinaw yung sinabi mo kanina, it's up to you eh. Oo nga, it's up to you sabi eh. Parang pareho naman yun, diga. It's up, Gusto mo, alam mo, lumulusot ka, gusto mo lang tipirin yon. Oo nga. Hindi naman. Kilala kita eh. Kapag na po sa trabaho yung boyfriend ko. Ewan ko sa'yo. Magagalit na talaga sa'yo. Ako naman, Tito OG, nag-apology sa aking kapatid, sa aking kuya. Ba't ka nag-apologize? Nung bata ako, lagi siyang pinapagising sa akin ng nanay ko. Gawa nga ng pumapasok yung sa trabaho. Minsan, sabi niya, Josa, gisingin mo na ang kapatid mo at may pasok pa yan sa trabaho. Pag hindi na naman niya nakapasok, ay nako, tatanggalin niya sa trabaho. Sabi ko, Nay, lasing na lasing, hindi na makakapasok yun. Basta, gisingin mo. Yun na nga, ginising ko. Maya-maya, ang nanay ko naman ang nagdadatakbak sa akin. Tinalakan ako ng tinalakan. Bakit? Sabi niya, bakit mo naman dinuruan ng kuya mo para lang magising? Grabe ka naman, Diyos. Ba't mo dinuraan? Oo nga. Sabi ko, Nay, narinig ko kayo sa kwarto ng tatay kagabi. Sabi ng inay, pag hindi pumasok, duraan mo. Ayaw kayo dinuruan ko. Bakit? Paano naririnig ni Josa? Pero pumasok naman na yung kuya ko, magising. Pumasok ba naman yung sa tatay mo? Yun ang hindi ko na itanong. Gago. Kaya nga mahirap paglasing, Diyos ko, hindi nakakapasok ng trabaho. Pero alam niyo dito, OG, ang mundo talaga medyo mapanakit din talaga sila magsalita. Lalo na yung lasing na nakasalubong ko dati. Diyos ko, ang sakit magsalita, sobra. Ano sinabi sa'yo, nakasalubong mo sa kalye? Oo, Tito OG, hindi ko na ikwento sa inyo bago pa lang tayo nagkakilala. Napakataba ko. Naku, talagang wala na akong leeg. Tapos yung pisngi ko, sobrang lobo na. Ganyan? Parang hindi naman ganun yung mga picture na nakikita namin ng old photos mo. Kasi nung mataba si John, sa talaga nakaganon yung ano niya, di ba? Yung pisngi niya. Napakataba ko talaga noon. Saka ganun siya. Anggoy na ba yun, Tito OG? Unggoy yan, Tito OG. Oo, talaga no, napakataba ko talaga. Diyos ko, bigat ko. Minsan lumabas ako ng kanto sa bahay namin. May daladala akong aso. Nakasalubong ko yung lasing. Sabi sa akin ng lasing, ang cute naman ng dala mong baboy. Nagulat ako. Na-offend ka? Sabi ko, hoy, hindi baboy ang daladala ko ha, aso yan. Ako pa pinagalitan ng lasing. Ikaw pa pinagalitan? Oo. Ang sabi niya sa akin, hoy, hindi ko kinakausap ko ha. Yung aso yung kinakausap ko, huwag kang sabat ng sabat. So ito pala yun. Ito pala yung baboy. Grabe, sakit niya magsalita dito. Anong sabi mo sa kanya? Sabi ko na sa kanya, oink, oink, Ha? oink. Iiyak ako. Sa'yo. Mapanglain talaga ang mundo. Just kung tanggapin mo na yan. Oo nga. Ay, naku, Tito OG. Lulitsin ka lang. Oo nga. Tito OG, kasi Lucky man sana yung host ng It's Your Lucky Day. Bakit? Kasi Tito OG, alam niyo, 15 years din po ako nanahimik. At itinago yung katotohanan. Na may relasyon po talaga kami ni. Kailangan panagutan mo po, Luis man sa Oh my God! Pinasagutan ng netizen. Ito yung panahon na hinahanap ni Luis yung nawawala niyang wallet kasi may nandukot daw. Hindi. Kaya talaga siya sa akin dito, OG. Ano nangyari? Tumigil ka dyan, ha? At tutuli mo lang last week. Ano kung ngayon ang Halloween, Diyos ko, lahat na lang ng mga kalalakihan gusto nila maging kandila ako. Ay, bakit? Para isang hipa na lang, patay na daw agad ako. Kailangan dalawin natin ang ating mga mahal sa buhay para hindi tayo ang dalawin nila. Ikwento mo yung nag-meet kayo sa cemetery, di po tumumbo. Oo nga. Di ba? Teka ba, may kwento ba ako doon? Wala na dito, OG, natapos na.
Parang nasa cemetery na daw ng mga puso. Yung puso puso na sa limot. Nakakaloka kasi nung nalaman ni Diyosa na nakabuntis Ay! Ninong daw siya! Ninong. Oo, Ninong. Kinong. Akala ko siya yung magbabayad ng binyan tsaka reception. Ninong! Si Ninong nga daw. Oo, diba? Kaya kalagaya, ikaw nga nagkwento sa akin. Oo, diba? Ay naku, Tito Oji, munti ka na di kami maghiwalay ng aking boyfriend. Kung kami daw ay mag-aasawa na, at siya ipinaglaba, hiwalay daw agad. Sabi ka, hiwalay agad tayo! Agad ang sagot naman niya, hindi, hiwalay ang puti sa bicolor. Ayun. Sabi ko, yan, lilinawin mo. Ganda. Akala ko may nahawang agad ako. Pero sabi ko naman sa kanya, baby, huwag kang mag-alala, hindi ka naman maglalaba. Binibiro lang kita. Dahil araw-araw tayo nakahubad. Ang sweet! Naku, tutuwad ka na naman. Tapos, nakikita kayo sa bus station. Okay. Sabay umuwi, no? Ayan. So, hindi na lang pupunta sa lakad kasi na may kasabay umuwi. Correct. At naiinis siya dahil parang 2 oras lang ang biyahe. Gusto niya 6. Matangkos lang naman niya, Diyos. Anyway. Pero crush daw niya, kasi hindi naman niya crush. Oo nga, ang gulo. Kasi daw may asawa na. Ha? Gulo. Asawa na. Mas bihasa nga pag may asawa. Ay, naku, Tito Oji, Mama Loy. Napapansin ng inay na ang tatay laging alis ng alis. Ang lagi sinasabi ay pupunta daw sa dentista dahil may schedule. Kaya ang inay naman ay nagkaka-idea na baka kalaguyo ng tatay ang dentista. Ay ilang buwan nga din ang nagtagal at lagi iyon ang dahilan ng tatay na lagi pupunta sa dentista. Isang araw, naglalita talaga ang inay. Dahil sabi ng tatay, ako muna ipaalis, pupunta muna ako sa dentista. Kaya na talaga galit ang inay. Sabi ng inay, ikaw na hayop ka. Bakit ka punta doon? Sabi ng tatay, may schedule nga ako. Paano ka magkaka-schedule? Nabunod na lahat ang ngipin mo. Ikaw na hayop ka. Mapupuno ka sa impyerno. Sabi na. Sa nanay mo pala yung nakuha. Doon ang galing talaga yung linya na yun. Oy original kayo. Sasampalit kita. Ano yung sinabi mo Tinabi ko ka nga. Inay! Hayop ka! May araw ka rin! Mapupuno ka sa impyerno! Kayo na dentista! Akala ko mabubulok ang ngipin. Wala na nga. Wala ka ba? Nakakaloka si Diyosa. Kanina ko siya nagmamadali na. Kasi nga, meron na naman silang usapan ng magkikita na naman sila sa bus station. Bakit yun nalaman? Kasi nga, kinancel mo ulit yung appointment mo kay Doc JC Solis bukas, di ba? Bulok na yung bagang mo. Bulok mo pa yan. Oo nga, wala lang ako nakikita. Lumalabo na ang mata ko. Siyempre, napapasaya naman ako noon kapag magkatabi kami. Gamitin mo na nga yung salamin ng Ideal Vision. Siyempre, hanggang Buendia, hanggang Lemery, magkatabi kami, nakaganyan ako. Magkano bigayan pagkanta? Ipinamasakit ko lang naman dito, Oji. Kaya magkano ka naman yung 250 na pamasakit? May extra pa yun mamatay. Tito Oji, parang dami na natin kulang dito. Sabi ko sa'yo Wala kayo naman. Gusto mga batang candy, kaya sa kabila sila bumibili. Wala natin candy na kulang nila. Ayan sila. Babol ka. At saka dapat naglalagay na tayo. Dito na nga lang kumakain niya ng candy kasi hindi na nga siya makabili doon dahil binibigay niya doon sa kasama niya sa Ay, at restaurant. saka yung ibang candy na itinitake out para daw meron silang pinapapak doon sa biyahe. Saan yung gummy bear dito? Wow, happy birthday! Ay naku, Tito Oji, Mama Loy, parang nakikisabay nga din ako sa mga break-up ngayon. Bakit na naman? Parang hindi na yata aabot sa pasto na may boyfriend ako. Uy, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Kasi kahit hindi mo sabihin yan, hindi talaga magkakatotoo. At saka wala kang boyfriend, huy. Uy, may boyfriend ako. Yun nga, yung nasa bus, yung lagi kong kasabay. O, so boyfriend mo na. Medyo nag-away nga kami ngayon. Oo. Paano sinabihan ako na paglalabas daw kami, huwag na daw ako magsusuot ng super exing shorts. Sorry
rin naman. Kilig na kilig ang bakulo. Siyempre, concern sa kanya. Pinagbabawalan ng jowa. Babaeng-babae ang dating mo dyan. Kaya sabi sa kanya, babe, alam mo talaga ako. Paano? Ayaw mo talaga ako nababasto. Oo nga, mababastos ka sa labas. Kaso ang sabi niya sa atin, Tito Oji, hindi naman gayon, babe. Ayaw ko lang makita nila na ang itim-itim na kuyukot mo. Akala ko naman, Tito Oji. Concern na sa akin yun, nag-away kami. Ikaw naman kasi, niregaluhan kita ng steel wool. Ito yung ginagamit. Tito Oji, sakit naman noon. Concern nga sa kanya, Nay. Di ba kasi ayaw parang concern din kayo sa akin, Tito Oji. Kakaloka. Hindi mo kuyukot.